Magandang araw, good day mga ka-stroke. For today's video ay sa balikat naman ang ating ipapakita kong mga exercises. Ayan. At hindi lang yan, i-exercise natin siya gamit ang cane. Ayan. Malaki po ang silbi nito sa pag-exercise para sa balikat. Ipapakita ko yan mamaya, pero kung bago ko lang po sa aking channel, please subscribe at huwag niyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para update tayo sa mga kagaya nito na lumalaban sa stroke. So, samahan niyo ako hanggang sa huli. Okay? So, bago natin umpisa ng exercise, ay ipapakita ko muna sa inyo ang pattern ng stroke na nakarecover. Ayan, kadalasan nakaganyan. Ayan, nakaliko yung kanyang kamay at umuwi sa pagkakomang. At pag itinaas siya, nakaganyan din siya. Kitang-kita mo ang kanyang pagkakomang. Ayan. Kailangan siya ay mapanatili natin nakababa na ganyan. Ayan, at pag tinaas, kailangan siya ay pantay din. Ayan. Ayan. Para siya ay maging normal. Kasi pakiramdam natin mga nakarecover na, normal lang ating kamay, pero hindi nyo napapansin, nakabengkong na ganyan. Di ba pag naglalakad, ganyan. Nakabengkong. Pag itinaas, pag may kinukuha, ganyan. Sumasama ang balikat. At yan ay nagkakaganyan dahil dito sa balikat at dito sa elbow. Ngayon, pwede pa natin niyang habulin, ibalik sa normal na ganyan. Ayan. So, exercise natin ay itong balikat sa pamamagitan ng cane. So, ito na ang cane. Bago tayo mag-umpisa, may naalala pala ako. Today nga pala ay anniversary ng aking pagka-stroke. Ayan. So, ako po ay 4 years na. Ayan. So, May 18. Ayan, ngayon. At ako po ay 4 na taon na na-stroke. So, umpisa natin. Ayan. Ganito po ang gagawin natin para po ito sa balikat. Ayan. Ilalagay po natin sa likod. Ayan. Tapos, pag ganito po, yuko po. Tapos, iangat pong ganon. Ayan. I love you, Mommy. Ayan. So, pwede po natin bilangin. Pwede natin gawin niya ng 10 repetition. Kung medyo masakit pa, ay 5 pababa. Ayan, parang ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Pero doon po sa naka-stuck na yung nag-frozen shoulder, I love you, Mommy. ay talaga pong yun yung masakit. Medyo masakit. Pero kailangan kasi dapat yun, nung hindi pa siya masakit, bumabagsak, dapat ina-exercise na ang balikat. Yun po ang unang exercise. Pag ganito po. Ayan again. Ayan. I love you, Mommy. Ayan, ganun po. Sunod, sa likod pa rin ang cane. Ayan, ganito po. Ayan. Tapos, itataas po naman natin. Pag ganito po, ayan. Ayan, hanggang bewang. Simula po rito sa puwet, pataas sa bewang. Ayan, ganyan. Para na-exercise din ang elbow niya. Ayan, kailangan kasi elbow at saka shoulder. So, gawin po natin. Yan. Pwede po natin bilangan ng hanggang 10 repetition o isasample ko muna sa inyo ang 5. Ganito po. 1, 2, 3,
4, and 5. Ayun, ganun po. At yan po ay napaka-epektibo para sa balikat kung lagi nyo rin gagawin. Pero ang paggawa po niyan, syempre, may schedule din po siya ng araw. Ayan. Kagaya ng ibang exercise na pinakita ko, gawin natin yun ng every other day. Ayan. Meron pa po. Ayan. Gamit pa rin ang cane. Ayan. Hawakan ng ating affected yung itong mahinang balikat. Ayan. Ganyan. Tapos itutulak ng malakas na kamay. Papaganito po. Ayan. Pwede rin 10 repetition, pero isasample ko po sa inyo ng 5. Okay? Okay. 1. Ayan. 2. 3. Ayan. 4. And 5. Ayan. Ganun po. Tapos sa sunod, ay hawak po ng papaganito. Ayan. Dito po sa dulo at itataas po natin. Ayan, sumataas po. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, so ganun po. Tapos pagka lagi nyo po ginagawa mga ganong exercise, ay inyo po lagi titingnan sa salamin ang inyo ring kamay kung nakaganyan. Ayan. Kailangan kasi siya ay bumaba na ng ganyan. Para pagka tayo naglalakad, ay may sway natin siya na ganyan. Ayan, pag naglalakad. Diba? Ayan, kailangan nakababa. Tapos, inyo ring itaas na ganyan. Tingnan nyo kung pantay na ganyan. Ayan, kasi pagka nakaganyan, pag itinaas, nakaganyan pa rin. Ayan. Kailangan diretso. May didiretso po natin yan kung lagi nyong ina-exercise yan. Yun, so, mga ka-stroke, yun po mga pinakita kong exercise, mga practice para yun sa balikat at saka sa siko, ay kailangan po natin yung gawin para maiwasan din ang pagkomang. Kasi habang tayo nagre-recover, ay yung kamay natin ay unti-unti kasi yung tumataas at nagkokomang. So, dapat lagi natin pinapractice ang ating balikat at saka ang siko. Iyan dapat ang training. At yung pinakita ko kanina ng mga exercise, ayun po ay napaka-epektibo para diyan. Ayan. Tapos pagka maglalakad tayo, ay pilitin natin na laging nakababa ang ating mga kamay para pag itinaas, ganyan, pantay. Kung hindi nakaganyan, kailangan nakaganyan. Pag nakababa, dapat ganun din, pantay. Ugaliin na natin yun, lagi siya nakababa. Kasi basta pag tayo humakbang, mapapasin nyo, lumiliko ang kamay natin, ay atin agad diretso. Diretso naman Tapos ganun lagi ang gawin natin exercise. Ayan. Kasi kailangan kasi ma-practice ang balikat Kasi once na bumagsak yan, madadamay na yung siko, tapos doon siya magkokomang, bebengkong siya. Bumebengkong. So, yun po ang ating gawin na exercise. At yun po malaki rin din po na itulong niya sa akin. Ayan. At sinishare ko po sa inyo para makatulong sa inyo. Napansin nyo yon mga ka-stroke. Simula no na stroke tayo, naging sensitive tayo at napaka-emotional. Kaya kasi yan dahil sa dami nga na namatay na cell sa ating utak at syempre dahil na rin sa ating karamdaman na dinadanas ngayon, talagang nakapaka-emotional natin at napakainitin ng ulo. Ayan. So, yun talaga na-stroke. At sinasabi ko rin yan sa mga may kasamang na-stroke sa bahay, dapat talaga ay inuunawa rin natin ang mga nakararanas ng stroke dahil lang
hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan nila, hindi nyo alam. So, kasi po, ang sakit na stroke ay talagang pag tumama sa iyo ay hindi biro. Lalo na kung tumama sa iyo ay ang major stroke. Di bali kung yung transient ischemic, ayan, nakakabalik sila ng 24 oras, nakakabalik sila ng normal. Pero yung major talagang napakahirap na kanilang pinagdadaanan. Kagaya na ischemic at saka ng hemorrhagic ay talagang napakabagal ng progress ng kanilang paggaling. At isa pang masakit nga dyan ay talagang hindi na naman talaga sila makakabalik hindi nila maibabalik ang 100% na kanilang galaw. Yun ang masakit yan eh. Kaya napaka-emotional, sensitive, mainitin ang ulo, at ang isa pa ay ayaw na ayaw nga nila ng pinangungunahan. Iyan ang isang naging ugali ng na-stroke. Ngayon, may kasama tayong na-stroke sa bahay. Paano mo sasabihin sa kanya na paano mo siya ito-tolerate na mag-exercise na halimbawa mainit pa ang kanyang ulo. So, all you have to do kasi ay di kausapin natin ng maayos, ng mahinahon. Basta lagi mo siya kinakausap na kung paano makakabawi at kung gaano ang halaga ng buhay ay ipaliwanag mo sa kanya ng maayos para nang dahan-dahan. Ngayon, ganon. Kasi unang-una talaga yung mga na-stroke ay ng pinangungunahan yan, napakainitin ng ulo. Marami kasing ganon eh. Meron kasi akong nakausap na talagang ayaw talaga mag-exercise. Lagi mainit ang ulo. Kasi yun naman, nasa stage pa siya na hindi pa niya natatanggap ang nangyayari sa kanya. Gusto ko ilang months pa lamang siya na dumadanas ng hirap ng stroke. Pero siya naka-recover na, pero kailangan talaga lumaban, mag-exercise para makabalik siya kahit paunti-unti. At yun doon naman sa iba na siyempre nararamdaman nila medyo matagal ang progress, parang wala nangyayari. Kailangan kasi talaga matyaga ka maghintay at mararamdaman mo rin talaga na may pinagbabago. Yan. At saka doon naman sa mga mga may kasamang na-stroke sa bahay, dapat talaga kailangan unawain natin sila. Kailangan ipadama mo na nandiyan ka, sumusuporta ka, nagmamahal ka at sumusuporta sa kanya. Lalo na kung isa kang miyembro ng pamilya, ganyan, kailangan na ipadama natin na mahalaga siya. Ganon. Para hindi siya sumuko. At wag din nating ikukumpara ang siya sa kagaya ng ibang na-stroke na mabilis ang recover. Yan. Wag nating ikukumpara kasi ako, danas ko yan eh. Masakit din yun eh. Kasi parang pinamumukha mo sa kanya na mabagal ka, ganyan ka na lamang, ganyan. Pero pwede mong sabihin sa kanya in a good way na kailangan talaga kasi pursige lumaban talaga. Yung talagang pinakano dyan. Kailangan lumaban at tanggapin kung ano nga ang nangyari sa kanya. Kailangan ang acceptance talaga. Kailangan mo siya ma-achieve mo talaga Paramdam nyo sa kanya na hindi nyo siya sinusukuan para siya ay mas lalo siya dapat na hindi sumuko. Yan, ipamukha nyo sa kanya yan at saka yung ipadaman nyo talaga yung suportan nyo talaga nandyan at yung unawain. Ayan, kasi kalimitan kasi sa ganyan na may kasama na stroke mas nauuna pa sumuko yung nag-aalaga talaga sa totoo lamang kasi napakahirap din mag-alaga ng na-stroke talaga sa totoo lang. At nakita ko naman ang sakripisyo rin ng aking asawa talaga. Biro mo, pinapalitan ako lagi ng diaper. Tapos may dumi yun. Tapos binubuhat pa niya ako. Iupo sa upuan. Tapos pagka gusto ko lumipat, bubuhatin pa rin niya ako.
ganun, napakahirap din ang sakripisyo. Kaya nga lang, talagang minsan, hindi nga natin makontrol yung init ng ulo, napapagpuntulan mo pa ng init ng ulo. Kaya, mas iniisip pa nilang sumuko mas nauna pa silang sumuko. So, kaya nga yung mga may asawang na-stroke, talagang bilib din ako sa inyo, saludo ako sa inyo, at hindi maraming salamat at hindi nyo sinusukuan ang inyong asawa na na-stroke. Ayan, kasi isipin nyo lagi at saka yung inyong pagmamahal ay laging mangibabaw sana talaga. So, ganun po, yun pong aking masasabi ngayong araw. Ayan, at doon naman po sa mga na-stroke, ay hanggat habang nagre-recover tayo, ay sana may recover din natin ang ating pagiging emotional at saka sensitive at mainit na ulo. Ayan, sana unti-unti rin natin yung malabanan. Kasi nangyayari yan sa atin kasi sarami nang namatay na cell sa ating utak. Kaya ganun. At sarami rin ng ating ininom na gamot at titinurok sa atin. Eh, marami talaga tayong lalabanan. At yan naman yung malulusutan natin. Halimbawa ko na nga ay ang aking sarili. At ako'y unti-unti ko na napapag-aralan yan, yung pagiging sensitive, emotional, ayan. Napag-aralan ko na rin at napag-aralan ko na rin kung paano labanan yan. At ito pa rin po rin masasabi sa inyo, ugaliin din nating uminom ng tubig. Ayan, kung makakawalong baso, kung kahirap, Hindi, kung kahit mga 6 na baso sa isang araw, basta lagi tayong uminom ng tubig, hindi lang isang technique yan. Kahit unti-unti, kasi nga masasamid unti-unti lang, unti-unti. Basta laging may tubig, araw-araw. Ayan. Yan po ang aking masasabi. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po saludo sa mga na-stroke na buong tapang na lumalaban. At lalo na doon sa mga nagse-self-therapy. Ay ako po saludo sa inyo. Ayan. So, maraming salamat. At sana po tayo pagpalain lahat ng itaas. Ayan. Tinutulungan po tayo ng Diyos. Tulungan din natin ang ating sarili. Dahil lagi nating isipin, tayo ay gagaling, lalakas, at titigas.